Kaugnay pa rin ng nasirang fire hydrant sa Quezon City, makakausap natin si Renato Marcial, ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection. Magandang tanghali po. Magandang tanghali, Rafi, at magandang tanghali din po sa mga nakikinig ng iyong programa. Opo, ano daw po yung nangyari doon sa nasirang fire hydrant sa Barangay South Triangle, Quezon City? Kumpirmado po ba na ito'y yung fire truck na rumisponde sa sunog na naganap sa Navotas kaninang madaling araw? Pagkatapos magkarga, nasira na raw itong fire hydrant. Well, unang-una, nakausap natin yung Fire Marshal ng Quezon City na kung saan nga sa area nila ito nangyari. At subalit, hindi yung kumpirmado na galing sa Bureau of Fire dahil wala po kaming fire truck na merong tatak na E27. But still, we're looking into as to who is the responsible person or sino yung responsible unit na may kagagawan nun. At yun nga, sabi nga natin, ang Bureau of Fire Protection naman ay ginagawa naman natin lahat as far as maayos na paggamit nitong ating mga fire hydrant. Of course, malaki po yung concern dito dahil tagtuyot ngayon, marami ang nangangailangan ng tubig. At of course, tayo nananawagan na magtipid sa tubig. Pero ito nga, nasasayang yung tubig na galing sa fire hydrant. Pero paglilinaw lamang po, Bureau of Fire Protection lamang hindi ho ba ang authorized na magbukas nitong mga fire hydrants? Well, actually, yun sa batas, the Bureau of Fire Protection is the only agency mandated by law to respond to fire incidents. And of course, they are also authorized to open the hydrant. Subalit, meron tayong mga kasama din sa ating mga volunteer groups na kung saan ay sila, nakakabukas naman sila nitong mga hydrants for purposes, of course, of using it for fire operation only. Apo. Pero ito po, so nililinaw nyo na po kung posibleng fire volunteer yung gumamit nitong fire hydrant na ito nang masira? Well, sa ngayon, sabi nga natin, tinitingnan natin kung sinong responsable. Pero nakasiguro tayo na hindi Bureau of Fire Protection ang may kagagawan doon dahil meron na tayong initial report galing mismo sa Quezon City. Opo. Well, in any case, alas 8 kanina umaga daw po ay naisara naman na itong fire hydrant na ito. Hingi na lang po kami ng update kasi sunod-sunod pa rin yung mga sunog na nangyayari. Medyo malalaki pa ho itong mga to. Ano ho bang directive pa rin sa ating mga tauhan tungkol sa fire prevention and of course sa pagresponde sa mga sunog? Well, unang-una, Rafi, kami, nananawagan kami sa ating publiko na kahit hindi fire prevention, lalo-lalo na mainit ang panahon ngayon, ay kailangan tayong mag-ingat at maraming sunog na nangyayari. Kailangan din dito po yung kooperasyon ng ating publiko para sa ganun maiwasan natin ang sunog. And panawagan din doon sa mga malapit sa may fire hydrant na kung maaari, wag natin itong paglaruan. Yung iba kasi may mga kung ano-anong bagay ang nilalagay dito. Ito'y nakaka-contribute ito sa pag-deteriorate ng mga hydrants. So kailangan natin na Rafi, magtulungan tayo dito dahil siyempre mainit ang panahon, maraming sunog na nangyayari. Kailangan tawagan lang kami sa Bureau of Fire Protection sa 117 or 729-5166. Buti po nabanggit nyo yung pangangalaga sa fire hydrants. Kumusta naman po yung status ng mga fire hydrants natin sa buong Kamaynilaan? Well, halos meron tayong almost 3,000 yan na fire hydrants at nasa 350 plus ang non-operational. At ito naman ay may ugnayan tayo sa mga waterworks concessionaire para ayusin ito. Subalit, kami nananawagan ulit po dahil meron pong mga kababayan tayo na ang mga fire hydrants ay nilalagyan nila ng mga bangketa at ang iba nagpa-parking dito. Nais namin linawin na ito po'y bawal ayon sa fire code at ito ay makaka-apekto sa mabilis na pag-responde natin o pagkuha ng tubig dahil nakakasagabal po sila. Okay. Opo. Sige po, maraming salamat po sa inyong oras sa Ginoong Renato Marcial, ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection.